Balikbansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa APEC Summit sa South Korea. Nakasama niya roon si Chinese President Xi Jinping pero hindi nila tinalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Ang paliwanag dito ng Pangulo sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Lumapit at nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC chairmanship ng China sa 2026. Ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ayoko namang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Hindi ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Hindi nila tinalakay ang hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. This is APEC. It's an economic meeting. We don't really talk about such issues. Habang nagaganap ang APEC Summit, napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika sa ASEAN Defense Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang pagbuo ng Task Force Philippines kung saan bubuo ng bagong sistema para sa patuloy na interoperability at kahandaan ng dalawang bansa at pigilan ng paglala ng tensyon sa South China Sea. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Bagong APEC Summit lumahok sa multilateral naval exercise sa ating exclusive economic zone ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand. 5 warship ng China naman ang namataang nagmamasid. Kinumpirma ng Chinese military na nagpatrolya sila sa misyong tinawag nilang seryosong banta sa kapayapaan at kapanatagan sa rehiyon. Bukod sa gusot sa seguridad, may bangayan din sa kalakalan ang Amerika at China. Isa sa mga magandang ibinalita ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng 50 billion peso worth of investment mula sa isang Korean company na magpapalawig ng negosyo sa Pilipinas at magpapasok ng karagdagang 3,000 trabaho. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.